Administrator Larry Lacson. Administrator, maganda morning. Si Katunying po ito. Ay, magandang morning, Katunying. At sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Ay, may pera pa ba kayo dyan? Ano po? Sorry po. May pera pa ba kayo? May pera ba kayo? Meron pa naman pong pangkaunti para ho sa tag-ulan na harvest. Oo. Pa naman po tayong itinabi. Opo, mga magkano pa ho ba pera nyo dyan na pambili ng palay ng ating mga magsasaka? Kung di ako magkakamali, roughly, no po, mga nasa 8 billion po ang itinabi natin, no? Para po dito sa anihan ng tag-ulan. 8 billion, malaki-laki po yun. More or less. 8 billion po. Opo, okay. Diretsuhin nyo nga po kami, kayo po ba namimili pa ng palay? Kasi may mga lugar na talagang binabarat daw po ng gusto ng mga trader, kaya wala silang choice dahil wala daw po namang NFA na namimili, kundi ibenta sa bagsak presyo ang kanila pong mga administrator. Yun pong tanong sa sagot ninyo kung kami po'y namimili pa. Opo. Opo, namimili pa po kami. At kaya lang, ito po'y very limited na. Sa tutusin po, ang amin pong procurement accomplishment for the first half of the year ay umabot po kami ng halos 150% accomplishment po. Kalahati na po ng aming target sa taon, nakuha na po natin. Supposed to be, nakukuha po natin mas marami sa tag-ulan. Pero nakuha na natin sa ngayon yung 50% sa summer crop. So marami po kaming nabili kahit po nagbebenta kami sa 20 bigas at naglalabas na imbis na kumonti ang aming stock, mas dumadami. Ibig sabihin, mas marami pa po yung pumasok na palay kaysa po sa lumabas na bigas. Opo. Magkano po ang procurement price o pagbili po ninyo ng palay ng ating mga magsasaka, administrator? Hanggang sa ngayon, ang atin pong fresh palay ay 18. At ang atin pong dry palay ay 23. So, hindi po talaga natin yan ibinaba kasi nga po gusto natin sanang ma-influence yung market, no? Maiangat yung presyo ng traders. Pero mukhang hindi kinaya. Alam din ng trader na siguro na ang kaya lang namin ay hanggang 5% lang. 5% ng total production, admin? Opo, yun lamang po ang nasa mandato natin sa batas at yun din naman po ang pondo natin na ibinigay sa atin. Opo. So, ulitin lang po natin, hindi po namimili ang NFA ng palay ng mas mababa sa 18 pesos kahit na basa pa yan o kahit ano pa klase ng palay. Tama po yun. Hindi po kami bumibili ng mababa pa sa 18. Opo. Okay. Nasaan po ang NFA? Kayo ba may mga buying stations o kayo ba may mga tao na pumupunta pa sa bukid para po bumili ng produce ng ating mga magsasaka? Sa lukuyan po sa ating ngayon, sa pag-uusap natin ngayon. Ngayon hindi na po kami nag-mobile buying station kasi nga po wala na rin po kaming paglalagyan. Pero ginawa po natin ito nung kasagsagan, nag-mobile buying tayo kasi nga meron pa naman tayong paglalagyan ng butega. At ngayon halos na lumuluwag na lang kapag nakakakuha ng palay para giling. Yun na lamang po. No? So yung mobile po ngayon, hindi na po natin nagagawa at wala po tayong paglalagyan na. Oo. So in other words, yung pong binanggit nyo kanina na ang intention nyo nga sana, bumibili kayo, bagamat very limited, sabi nyo 5% lang ang nakalagay sa batas at kaya ninyong gawin, nabigo ang NFA. Can you say that? Na nabigo ang NFA na mapababa ang presyo ng palay na binibili ng mga traders? Opo. Yung intention po natin na mapataas ang presyo ng palay na bili ng mga traders, kanya po sinet natin yung 18 na price, medyo mukhang hindi naka-influence sa merkado. Ibig sabihin po yung 5% hindi niya pala kayang influensyahan yung merkado. 95%. Opo, 95% po yung kabila versus 5% yun po.
Ano po pwedeng gawin? Meron pang pwedeng gawin ang gobyerno para po mapaangat naman? Kawawa po mga magsasaka natin eh. Narinig niyo po ba yung 8 to 10 pesos, 8 to 12 pesos na buying price? Nako po, Katunying, yan po yung ating naririnig. In fact, meron pang at one point nagsabi 7. Kasi nga po, minomonitor natin yan, buong Pilipinas, kung ano ang nangyayari. So, na-monitor po natin yan. At ako po, yung sasabi ng totoo, talagang nalulungkot ako, bakit ba ganyan? Meron pang ano ba talagang nangyari dyan. Pero ang tingin natin kasi talagang bumaksak din ang presyo ng world market, ang mura-mura po ng imported. So, Opo. isa ho yan sa mga naka-apekto talaga. Ngayon, sabi ko nga, parang balagong tayo dito. Hanggang percent lang kaya natin bilhin. Sabi ko, paano naman yung 95% na magsasaka natin? Lahat yan, kako, sasabihin, wala tayo. Kahit patignan natin yung bodega, sabi ko, punong-puno tayo. So, Pero sabi ko, parang, admin, pasensya na kayo. So, wala na ho tayong magagawa? sa ngayon ho, meron pa naman tayong nabibili habang lumuluwag po yung bodega at pinapapaspasan naman po natin yung mga repairs natin. Paghahanda na rin ito sa darating na anihan din ng wet season. Oo. Pwede po bang ganito? Hindi, magkwentahan nga tayo. Magkano po ang landed cost ng imported na bigas? Sa ngayon po yung datos na binigay ng industriya at yung huling binigay sa atin ng DA na datos, ang industriya, sinasabi po nila meron ng landed na 28. Ang DA, ang computed niya between 30 to 32 landed na. Landed na? Ganda na pong bigas. Opo. So, sa madaling salita po, kung ang landed cost nun ay mga nasa 30 pesos, ang bumalik nga tayo, umatras tayo ng konti, mga magkano ho ang presyo ng palay nun? Ay kung 30 ho yung bigas na, 15 pesos po ang palay. 15 pesos. Divide mo lang po ng 2. Kasi kung yung po mga negosyante makakabili ng 30 na bigas, imported, bibili lamang po yan ng 15, tuyo. Para lang humatpantayan niya yung presyo na 30 ng imported. Mas maganda naman di hamak yung 15 pesos kesa sa 7, kesa sa 8, kesa sa 10 piso, hindi po ba? Ay, tama po yun. Pero saka po yung 8, 9, fresh po yun eh. Yung 15, dry po yun eh. Dry na po nilang binibili. Tama po. Di ganito po gawin natin. Baka naman pwede, ipagbawal muna ang importasyon ng bigas. At ang obligahin ang mga traders na ang bilhin at 15 pesos per kilo, kung talagang yun lang ang kaya, kapantay na to ng imported landed cost, 15 pesos per kilo ang palay, administrator. Baka pwedeng itigil muna ang pag-i-issue ng mga permit na yan to import. Tayo po sa NFA kasi hindi na po tayo ang nag-i-issue ng mga permits na ganyan. At saka dun po kasi sa RTL, na-liberalize yan. Ang tinitignan na lamang po ng DA, BPI dyan ay yung sanitary and phytosanitary. At yung po sa volume, dahil nga rin po sa RTL, mukhang tali ang kamay ng gobyerno dyan kasi liberalize nga po yan. That's why isa nga po sa pinupush natin, no, tayo po nila Secretary Kiko, na maamyendahan talaga ito pong APL, talaga pong anak ng bakang dalaga. Susi. Ito po talaga ang susi. Hindi. Alam niyo, tayong dalawa, nag-iisip tayo ng paraan kung paano mapapaginhawa man lang, makakahinga man lang ang ating mga magsasaka. So sa bandang dudulo, ang ending po pala nito, administrator, ang may sala nito ay mga mambabatas natin at ang batas at ang pumirma ng batas. Iyon po talaga, na-liberalize po ng RTL. The fact that yun ang rice tarification law, ni-liberalize po kasi yan. Ngayon po dito sa atin, kasi talaga Katunying pinag-aralan natin pinagbuno-buno nating paghimay-himayin, talagang dapat hindi fully liberalized ang tingin natin, lalo na kapag panahon ng anihan, dapat wala muna. At yun naman yung na-propose ng NFA at DA sa Congress. Kaya lang, makapasa. Kaya lang po, kailangan maipasa muna ito at lahat ko ng
Senado at Kongreso ay umayon po rito. Oo. Ipinropose nyo na po ito nung last Congress, kaya lang ay hindi po ito pinakinggan ng Kongreso. Diretsuhin na po natin, Administrator. Medyo hindi po napagbigyan ng nakarang Kongreso. Pero ngayon po, merong nakahain muli. House Bill number 1, si Speaker, at saka si, I think, Senator Tulfo, Erwin Tulfo, naghain na rin po sa Senado. Kami po'y natutuwa na muli itong mabubuksan at mapapag-usapan. Dahil ito po, kitang-kita natin sa ating mga mata, nararamdaman na ang hinaing ng mga magsasaka. Sana naman po'y pakinggan at tignan nang sa gayon po ay masolusyonan naman natin po ng hindi ban-aid. Ito, yun yung pangmatagalan. Legal law po ito. Kapag ito po'y pumasa, kahit po sa maraming henerasyon, patatalamatan po tayo ng mga magsasaka at mga consumer. Administrator, maraming salamat po sa inyo. Alam ko, mainit ang ulo ngayon ng mga magsasaka at mabuti naman po at nakapagpapaliwanag kayo. At ako'y umaapila na rin dun sa ating mga trader. Siguro naman ay may kasama ng pangungonsensya. Wag namang 8, wag namang 10 piso. Bigyan naman natin ng may dignidad na presyo ang ating mga magsasaka. Kawawa naman. Opo. Administrator, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga rin po at maraming salamat. Jerry